Panibagong gabi naman mga kaibigan kung saan ngayong gabing ito ay simula na ng pagpupuyat sapagkat yung ating inahin na si Bibay ay manganganak na siguro dahil hindi na siya mapakali. Bali ang kanyang due date ay bukas pa, June 7. So ngayon ay June 6. So binabantayan na namin kasi hindi na siya mapakali, parang may iniinda na siyang sakit. So parang manganak na yata. Kasi kadalasan sa aming mga inahin ay hindi talaga aabot sa kanyang due date. Either one day ahead sa kanyang due date or 2 days. So hindi talaga sila aabot sa pizza ng kanilang due date. Papansin natin si Bibay na hindi na mapakali. Kasama ko ngayon yung aking asawa. So balik kaming dalawa talaga yung magkakasama sa pagpapaanak ng aming mga inahin. So by June 17 mga anak si Laida, June 23 si Ziang. So mga pangalan nila ay pangalan ng mga tao, di ba? Napaka-cute ng mga pangalan nila. Bali ang mga posisyon ni Bibay ay paiba-iba na. Minsan hihiga, minsan datayo. So ayan. So medyo naingayan siya sa akin. Bali ngayong buwan ng Hunyo ay 3 yung inahin na mga anak. At kung mapapansin nyo, nag-install na kami ng mga plastic matting. So magkaiba yung kulay. Yung asul at saka itim. So mapapansin nyo talaga yung ating inahin na si Bibay, opa. Kinakagat na niya yung bakal. So kapag ganito mga kaibigan, kapag nagiging ganyan na yung sitwasyon ng aming inahin, so talagang nandito na kami, naghahanda sa piggery para sa kanyang panganak ay handang-handa na talaga. Gaya ng ating basket or bukag. So dito namin kasi ilalagay yung mga biik na lalabas. So dyan namin ilalagay. So kinakailangan handa na yan. At saka yung mga pampunas or mga basahan, pampunas sa mga biik na lalabas. So ayan, yung ibang mga inahin tulog na, yung iba ay hindi pa. Ayan, nakahiga na din si Bibay. Pero ilang oras yan, tatayo yan. Siguro napanood nyo na yung mga previous vlogs ko about sa pagpapaanak ng mga inahin. So ngayon, gusto ko talagang bawat inahin ay may documented natin. So dahil si Bibay ay first time din niyang manganak o magkakaroon ng biik, so kinakailangan ko siyang i-document para lahat ng aming mga inahin ay documented yung kanilang panganganak. So ganun yung nangyayari. So bali si Bibay na lang at saka si Ziang yung mga inahin na panganay pa lamang or first time na manganak. Kaya't huwag nyo sanang husgahan kung bakit paulit-ulit kung ibinibida yung mga inahin namin. Hindi ito sa pagbibida, kung hindi sa gusto ko lang na ma-document yung kanilang mga panganak. Yes. Dahil gusto ko ring ibahagi sa inyo yung mga naging karanasan namin sa pagpapaanak ng mga inahin na first time lamang na mga anak. So ayan, tumayo na naman si Bibay. So pagkatapos niyang nakahiga, so talagang mapapansin talaga natin na masakit na siguro yung kanyang tummy or tiyan dahil hindi na mapakali yung ating inahin. Ayan, Ayan.
May mga senaryo sa pagpaanak na minsan nahihirapan yung inahin. Kung kaya't minsan ay gumagamit kami ng inject na oxytocin para matutulungan yung inahin na tuloy-tuloy yung kabag ng kanyang tiyan o bali yung pananakit ng tiyan. So, bali tuloy-tuloy na yung pagpapalabas niya ng biik. So, ganun yung mangyayari kapag panganay or kapag nagpapaanak kami sa aming mga inahin. Kayo din ba gumagamit ng ganitong mga gamot? Kung ano man ang inyong sagot ay paki-comment na lang ito sa comment section para mabasa naman ng iba pang mga viewers natin at makakuha sila ng mga idea. It's 8:53 ng gabi, hindi pa rin, wala pa rin lumabas. So talagang aantukin tayo nito. Ayan. Uy, nako, di talaga mapipigilan. Kaya laban lang kasi nandito na tayo. Fast forward, 9:14. Oh. Wala pa rin lumabas na kahit puti o dugo man lang or sa puwerta ni Bibay. Kung kaya't ito, para relax muna. Pero, antok na antok yan. Ito yung literal na puyat. Kain natin to. Siguro tuloy-tuloy na yung sakit ng kanyang tiyan. Kaya yan, hindi pa rin mapakali si Bibay. Ito ang literal na pagod, puyat at sakripisyo para lang sa pag-aantay ng ating inahin na si Bibay na yan, pakamot-kamot na lang yan dahil sobrang sakit na siguro ng kanyang nararamdaman. Kaya ito ako, paidlip-idlip lang yan para kahit paano ay mabantayan natin yung ating inahin na manganganak. Pero hindi tayo sure kung talagang manganganak ba siya ngayon dahil ayan o, hindi na talaga mapakali si Bibay. Fast forward. Ayan, umabot na tayo ng 12:51 ng gabi. Ng madaling araw. Ayan, oh. Diba? Wala pa rin senyales. Kaya, literal na talaga napuyat tayo dito. So, ako lang yung gumising dahil pinapatulog ko yung aking asawa dahil may lakad pa siya kinabukasan. So, ayan yung mukha natin. Hindi may pinta. Yung puyat sa mukha. Pero laban pa rin. Wala tayong ibang magagawa kundi lumaban. Laban. Ganito talaga yung mag-aalaga ng mga inahin. Fast forward, 8:02 na ng umaga. So, may lumabas na. So, ibig sabihin nito ay manganak na siya ng June 7. So, umabot talaga si Bibay sa kanyang due date na June 7. So, ang bidyong ito ay ginawa ko noong June 6. Kung kaya, siguro mapapanood nyo ito June 10. Dahil sa June 10 ko ito ipapalabas. So dito, tinutulungan ko yung ating inahin or hinihimas-himas ko ang kanyang tiyan na nagbabasakali na baka matulungan yung kanyang pag-ire. So ayan o, mapapansin mo talaga na mayroong biik kasi may pa-bounce or may pabundok ba na ayan o, dyan banda. So mapapansin mo na mayroon talagang laman. Kaya lang, ako lang dito mag-isa magpapaanak nito sapagkat yung aking asawa ay pumunta na ng Sunday kasi ito ng anak. So, bali, church day. So, yung asawa ko ay pupunta ng Pawan dahil doon sila mag-church. At ako yung naiwan dito. So, ako yung magpapaanak. So, first time kong magpapaanak na ako lang mismo mag-isa.
Pansin niyo, gumagalaw yung halik. Time check, 9:14. Wala pa rin. Ay, ganun pa rin. Patayo-tayo. Hindi na maintindihan yung sakit. Umabot na talaga tayo hanggang 9:20 ng umaga. Ito pa rin. Wala pang anak o biik na lumabas. Pero may mga sinyalis na mga anak na talaga siya ngayon. Kaya, ito ang buhay. Nag-aalaga ng mga saus, oras, pagod, at puyat ay kaakibat sa pag-aalaga ng mga inahing baboy. Ayan, at umirin na talaga si Bibay. Ito na, talagang may papalabas na talaga ito. Kawawa. Ay, nako. My God, may papalabas na. Yay! Thank you, Lord. May lumabas. Aha, thank you. Bale, nung hatakin ko ang puso, ayan, may isa pang lumabas. Medyo maliit nga lang, pero thank you pa rin. Kasi lumabas din dalawa. At pinagtugunan ako ng aking asawa na kapag may isang lumabas man lang sa ating inahin na si Bibay, ay mag-i-inject daw ako ng oxytocin para tuloy-tuloy yung panganganak. Itong isang inahin namin na si Ibyang ay medyo maingay kasi parang nagalandi. Katabi niya kasi yung aming boar na si Biloy. So medyo maingay siya. Baka gusto niya magpahaka. Pero hindi pa, wala pa siya sa standing heat niya kaya hindi pa pwedeng hakaan. At ito, hinihanda ko na yung ating oxytocin dahil mag-i-inject tayo dito sa ating inahin. So, ayan, bale 2.5 ml yung ating ititira sa ating inahin. Medyo nahihirapan tayo dito sa pag-inject, no? Kasi parang nasasaktan si Bibay. Kung kaya't pagalaw-galaw yung kanyang ari, ayan o. Parang hindi siya mapakali kapag may dumapon injection sa kanyang ari. Bale, sa gilid ng kanyang ari, doon natin inilagay or in-inject yung ating oxytocin na gamot. Mga ilang minuto lang, ayan, umiri na si Bibay dahil may papalabas na biik. So, thankful dito sa ating gamot na oxytocin dahil natutulungan yung ating inahin.
Anong rosary? Dahil sa nagkabuhol-buhol yung kanilang mga pusod, kung kaya pinutol ko ang kanilang pusod para hindi na sila mahihirapan sa paggalaw-galaw. Dahil mahaba nga naman yung pusod ng mga biik kapag bagong panganak. Pero kami dito, kapag mga ilang minuto at nakikita namin na medyo nahihirapan sila, kung kaya pinuputol na namin para hindi na mahihirapan yung mga bagong panganak or bagong silang na biik. It's 10:56. So, nagsimula siya mga anak 10-11 minutes. Okay. Ano na siya anak? Minting biyang na. Isang maliit. Mga ilang minuto din ang aking hinintay. Nagbabasakali na mayroon pang lumabas. Pero walang sumunod. Kung kaya't pinapadidi ko na lang itong mga naunang lumabas. Para kahit pa paano ay hindi sila magutom. Pero itong pinakamaliit yung aking unang pinapadidi sa kanyang mama. Sana ay hindi ito masungit na inahin para magtuloy-tuloy itong ating inahin. Dahil ng mga previous months nung nanganak si Ibyang, sobrang sungit. Kaya ayun, napalo ng aking asawa kasi kawawang-kawawa yung ating mga biik dahil parang kakainin niya eh. Kaya hindi namin mapigilan na mapalo, pero in a mild lang kasi baka masira or mabughat din yung ating inahin kapag sobrang palo natin. Disclaimer, my dear friends, hindi namin sinaktan yung aming mga inahin. Bagkus kapag medyo masungit yung inahin, ayun, pinapalo namin. Para naman sa susunod na mga anak siya or magkaroon siya ng mga biik ay hindi na siya masungit. Kasi kawawa yung mga biik kapag kakainin. Kawawa yung presyo ng biik. Pero yung presyo ngayon ng mga biik, nakakalungkot talaga. Pero para sa mga kapwa ko, magbababoy o mga hagwissers, patuloy pa rin tayo kahit yung mga live weight natin dito ay sobrang baba. Kasi nasimulan na natin to, kaya for the go, patuloy pa rin, di ba? Walang sukuan, mapataas man o mapababa ang presyuhan ay patuloy pa rin tayo, di ba? Mga kapwa magbababoy. Kaya laban pa rin, laban na laban hanggang sa makuha natin ang saktong presyuhan ng mga live weight para hindi naman tayo logi, no? Kasi ang mahal na talaga ng mga feeds ngayon. Kaya kailangan talaga nating lumaban. Pasintabi po sa kumakain kasi may lumabas na parbo, piglet. So ito yon, ganito yung itsura ng parbo, piglet. So patay na siya ng lumabas. So bali nakabalot sa, ayan o, yun yung itsura. Pasintabi po sa mga masisilan kasi may mga video dito na medyo colorky. Ayan o. So kawawa yung biik, no? Kumakain.
Meron na isa, bali pang 7. Aray. Seven 21. So, bali 8 silang lahat. Kasi may lumbas na. Siguro sa pasinta na yan. Ito yung pinakamaliit. Ay, salamat. At sa wakas ay nakakaraos din. Thank you, Lord, sa 8 piglets. So, thank you so much, my dear friends, for joining me today. Kahit puyat tayo kagabi, pero fight pa rin para sa ating mga inahin. Or para sa ating inahin na bagong panganak na si Bibay. Thank you so much. Bye and God bless, my dear friends.